Umarangkada na ang mga ayuda para sa mga tricycle drivers sa mga probinsya. Hindi pa rin nawala ang problema sa mga listahan. Live mula sa Angeles City, Pampanga, nasa frontline na balitang yan si Ian Suyu. Ian, gaano karami ba ang mga tsuper na target mabigyan ng ayuda? Julius, nagsimula na nga yung unang araw ng rollout ng ayuda para sa mga kapatid nating tricycle drivers sa labas ng Metro Manila. Pero nang kausapin nga natin sila kanina, ayon sa kanila, tila hindi daw sasapat yung 5,000 pisong ayuda. Lalo't hindi nito matatapatan yung pagod at stress na nararamdaman nila dahil sa tuloy-tuloy na pagtaas ng presyo ng gasolina at produktong petrolyo. Maaga pa lang, daang-daang mga tricycle driver ang matyagang pumila para sa unang araw ng payout ng Assistance on Individuals in Crisis Situation o AICS sa Angeles, Pampanga. Kabilang dyan ang tsuper na si Rino Nunag. Tumagal din ng higit 1 oras bago niya nakuha ang 5,000 pisong ayuda. Pero kung siya raw ang tatanungin, hindi raw ito sapat. Isipin mo naman, ang hirap ng pasada. May pambili ka na ng bigas, may pambili ka na ng ulam. Bakit? Gayon sa panahon ng ito, huwag ka nang maselan. Kahit dilata lang, itlog, pwede na para makaraos lang. Kung may mga sumakses sa pagkuha ng cash assistance, may ilan namang sama lang ng loob ang nakuha dahil wala sila sa listahan ng mga benepisyaryo. Gaya na lang ni Ryan Espeleta na siya mismong gumawa ng listahan ng kanilang toda. Ako mismo yung gumawa sa master list. Tapos wala yung pangalan ko. Paano naman po kami? Naghintay po kami ilang oras dito. Tapos ganito yung madadaanan namin. Kami sir, inihingi lang namin yung malinaw na sagot, no, kung makakapag-payout ba kami this week or next week. At least may ine-expect kaming ayuda. Kaso wala rin silang malinaw na sagot na Ganyan din ang naging problema sa Panabo City sa Davao del Norte. Bahagya pang nagkatensyon dahil uminit ang ulo ng ilang tsuper. Panawagan na mo, kay mapil media, kay legal may mga dili pa may mga kolorom. Dapat priority me. Paliwanag ng DSWD, sa LGU raw nang gagaling ang master list ng mga nakakatanggap ng ayuda. Magsasagawa raw sila ng special payout ngayong buwan para sa mga hindi nakatanggap ng ayuda sa mga probinsya. Samantala, sa susunod na linggo naman ang payout ng mga hindi nakatanggap ng ayuda noong nakaraang buwan sa Metro Manila. Meron din kasi nasa listahan pero sa araw na yun hindi nakapunta dahil nasa ospital, umuwi ng probinsya. So next week, kasado na sa Metro Manila yung mga special payout. I-announce na namin yung mga petsa by tomorrow. Sa kabuuan, nasa 367,000 na tricycle drivers ang target na mabigyan ng ayuda sa mga probinsya nationwide. Mas marami yan kumpara sa 59,000 na tricycle drivers na nauna nang nabigyan noong nakaraang buwan. Bukod dyan, plano rin daw ng ahensya na gawing digital ang pamimigay ng ayuda sa ilang driver sa susunod na round ng AICS payout. The next round, kinakausap na namin yung mga financial service provider para we can go e-wallet or digital. Lalo-lalo na yung mga TNVS, yan yung yung mga ride-hailing na 4-wheel, yung mga MC taxi, yung mga service delivery. Yung mga yan, lahat yan, meron niyang e-wallet kasi yung commissions nila, nakukuha nila through e-wallets eh. Julius, hiwalay na panayam nga natin kanina kay Pampanga Governor Lilia Pineda, sinabi niya na naghahanda na rin daw maging ang pamahalaan nila para sa pagbibigay ng tulong partikular na sa transportation sector. At nang tanungin nga natin kung ano ba yung pinagpaplanuhan nila ngayon, yun daw ay ang posibilidad ng pagsasubsidize ng mga jeepney drivers dahil sila nga daw yung isa sa mga pinaka-apektadong sektor o mga uri ng mga drivers ngayong tuloy-tuloy yung pagtaas ng presyo ng gasolina. At sabi rin kanina ni Secretary Gatchalian na bukod sa binibigay na ayuda ng kanilang ahensya ay asahan din daw ng ibang mga drivers nationwide na nagsasagawa na rin ng kanya-kanyang pagkilos yung mga LGU para magbigay din ng kanilang mga fuel subsidy o ayuda at cash assistance para sa mga apektadong tsuper. Yan muna ang latest mula dito sa Pampanga. Julius? Yan na nga ang tanong ng ating mga kababayan, no? Bukod sa mga driver, ano mga sektor pa ang target na mabigyan ng ayuda?
Kanina nga sa Senate hearing na isinagawa ni Senator Erwin Tulfo, Julius, ay kinausap niya nga yung mga miyembro ng DSWD. At ayon naman sa DSWD ay pinag-iisipan pa raw nila kung anong sektor ba yung next in line para mabigyan ng ayuda. Pero kanina, nung nakausap natin si Secretary Rex, ang una nilang sinabi is kailangan muna nilang matapos yung first round nitong pamimigay, first batch ng pamimigay ng cash assistance ngayong Abril. After nyan, saka na daw sila magro-roll out kung sino naman yung next sector para sa second batch. Ano naman ang reaksyon ng DSWD iyan sa pahayag ni Manibela Chairman Mar Balbuena na tila na pag-iiwanan na raw sa pamamahagi ng ayuda ang mga jeepney drivers? Kanina, nagbigay rin ng pahayag dyan, Julius, si Secretary Gatchalian at sinabi nga niya na wala daw naiiwan na jeepney drivers dahil nga tomorrow i-announce daw nila kung ano yung schedule at kung saan yung mga payout centers na itatalaga nila para sa mga jeepney drivers na hindi nakakuha or wala sa listahan para doon sa AIX program nila. Kaya ang hamon niya nga kay Mar Balbuena, subukan daw na sumama sa gagawin nilang pamimigay ng mga ayuda sa mga susunod na araw, particular na next week sa special payout. Julius? Abangan na lang natin yan. Maraming salamat, Ian Suyong. Mga kapatid, Julius Babaw po. Para sa komprehensibo at makabuluhang balitaan at talakayan, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.